Ating balikan ang kaso na nangyari noong 2019 kung saan si Jassy Coria ay nagplano na ipagdiwang ang kanyang ika-23 na kaarawan sa isa sa mga paboritong entertainment venues sa Boston. Gayunpaman, hindi siya nakauwi matapos makipagtagpo sa kanyang mga kaibigan. Ang nangyari sa kanya ay naging laman ng balita sa maraming American TV channels. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Jassy Coria, o mas kilala bilang Jassy K, ay ipinanganak sa Priya, ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Cabo Verde. Nang si Jassy ay 3 taong gulang, nag-migrate ang kanyang ama sa Estados Unidos kasama siya. Nanirahan sila sa Dorchester, Massachusetts, at ang Boston ay naging kanyang tahanan kung saan siya lumaki, nag-aral, at naging isang mapagmahal na ina sa kanyang anak na si Gabriela. Ang personal na buhay ni Jassy ay hindi isang kwento ng prinsesa. 1 taon bago ang mga pangyayari na tatalakayin natin ngayon, binubugbog siya ng kanyang dating kasintahan na si Miguel Castro. Nais niyang iwan si Miguel, ngunit hindi siya pinapayagang umalis nito. Sa halip, siya ay laging binubugbog ng malupit. Sa huli, lumapit si Jassy sa pulisya at humarap si Miguel sa hukuman, na nagresulta sa 4 na taong pagkakakulong para sa huli. Si Jassy ay nagtatrabaho bilang waitress sa Boston Restaurant Del Frisco. Mahilig siyang sumayaw at masigla at mahilig sa photography. Binibigyan ni Jassy ng oras at nilalaan niya kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at ang kanyang anak. Gusto niya ang pagpunta sa park, kasama ang kanyang munting anak. Gayunpaman, sa gabi ng Sabado, February 23, 2019, iniwan ni Jassy ang kanyang 2 taong gulang na anak sa kanyang pamilya dahil plano niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang mga kaibigan. Napagkasunduan na sila ay pupunta sa isang venue, isang nightclub sa Theater District ng Boston sa Warrington Street. Isinuot niya ang kanyang bagong orange jumpsuit at nagkaroon ng magandang gabi. Ngunit ilang araw pagkatapos, nagsabi ang kanyang kaibigan sa pulisya na sila ni Jassy ay nagtagpo at nag-spend ng gabi sa pagsasayaw at pag-inom ng champagne. Pagkatapos magsara ang nightclub, lumabas sina Jassy at ang kanyang 2 kaibigan. Sa di inaasahan, naghiwalay sila ng kanyang mga kaibigan at si Jassy ay iniwan na mag-isa. Hindi na siya bumalik sa kanilang tahanan pagkatapos ng gabing iyon. Ang kanyang telepono ay patay at lahat ng tawag ay diretso nasa voicemail. 2 araw na nakalipas, wala pa rin balita kay Jassy. Hindi na siya nakita mula nang umalis siya sa venue noong Linggo ng umaga. Samantala, noong Martes, February 26, pumunta ang kanyang ama na si Wen Coria kasama ang isang kaibigan ni Jassy sa istasyon ng pulisya at iniulat na nawawala ang kanyang 23 years old na anak. Nagsimula ang pulisya ng investigasyon. Ang unang bagay na kailangang malaman ng mga investigador ay kung saan nagpunta si Jassy matapos siyang umalis sa nightclub. Nag-distribute ang kanyang pamilya at mga kaibigan ng flyers na may impormasyon sa mga naglalakad na tao at sa buong lungsod, na umaasa na may makapagbigay ng mahalagang impormasyon. Nakipag-usap ang mga pulisya sa mga kaibigan ni Jassy na kasama niya sa gabing iyon. Ngunit hindi ito nakatulong sa investigasyon dahil hindi nila alam kung saan siya pumunta matapos umalis sa nightclub. Iniwan na lang daw nila siya at plano niyang bumalik sa kanilang tahanan. Nagsagawa ng pagsusuri ang pulisya sa mga saksi at tiningnan ang CCTV footage mula sa mga kamera sa club at sa mga kalsada malapit dito. Isa sa mga recording ay nagpapakita kay Jassy sa sidewalk sa Tremont Street malapit sa nightclub, kung saan siya ay nakikipag-usap sa ilang tao bandang 2:15 ng madaling araw. Ito ay pagkatapos niyang umalis sa nightclub. Sa footage, makikita si Jassy na tila lasing at sumakay sa isang Uber na hindi niya pala katransaksyon. Ang babaeng ito ay sa maling sasakyan pala pumasok. Sa isang salaysay, nagalit ang driver sa pangyayari. Nagkaroon sila ng sagutan at itinulak si Jassy palabas ng sasakyan. Ang sumunod na pangyayari ay nagdudulot ng partikular na interes sa mga investigador. Patuloy na nag-aaway si Jassy at ang driver matapos siyang ilabas ng sasakyan. Sa sandaling iyon, may isang di kilalang lalaki na lumapit sa kanya at nag-aalok ng tulong. Kinuha niya ang kanyang kamay at dinala siya sa isang tabi at nagsimula silang mag-usap ukol sa isang bagay. Marahil ay nais nang umalis ni Jassy, ngunit hindi siya pinapakawalan ng lalaki sa kanyang mga kamay. Sa recording na ito,
Makikita na sila ay nakatayo sa sidewalk at ang lalaki na hawak ang kamay ni Jassy ay hinihila siya papalapit sa kanya. Sa masusing pagsusuri ng CCTV footage ay nagpapakita na si Jassy ay umalis kasama ang lalaki na yon. Hindi alam ng kung paano magtatapos ang pangyayari na yon. Narealize ng lahat na siya ay naipit sa kuko ng isang mapanakit na tao na nagpasya na paggamit sa sitwasyon. Sa sumunod na video mula sa mga kamera, makikita na nakasakay si Jassy sa likod ng lalaki at dinala siya papunta sa kanyang sasakyan. Pumasok sila sa sasakyan at umalis 14 na minuto pagkatapos. Ang pulis ay kailangang sagutin ang maraming tanong. Sino ang lalaking ito at saan niya dinala si Jassy? Agad naman silang nakakuha ng pangalan at tirahan ng lalaki. Ang lalaki na kasama ni Jassy ay si Luis Colman, 32 years old. Siya ay lumaki sa isang mabuting pamilya at ayon sa ilang source, may master's degree siya sa physics at walang record sa krimen. Wala sa database ng pulis ang impormasyon na may sasakyan si Colman. Ngunit, ang kanyang ina na nakatira sa California ay mayroong pula na 2016 na Buick, at ito ay ang uri ng sasakyan na sinakyan ni Colman kasama si Jassy. Ang bahay ni Colman ay nasa Providence, Rhode Island. Mga 50 milya ang layo mula sa Venue nightclub. Dumating ang pulis sa kanyang bahay, ngunit wala na siya doon. Ang CCTV cameras sa loob at labas ng gusali ay nagpatunay sa mga masamang agam-agam ng pulis at pamilya ni Jassy. Ang biyahe mula sa Venue Club papuntang apartment ni Colman sa Providence ay mga 1 oras, na nangangahulugang mayroong kanya-kanyang hinto dahil siya ay bumalik sa kanyang apartment ng Linggo ng 4:15 ng umaga. Mga 2 oras pagkatapos niyang isakay si Jassy sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, nag-email si Colman sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na mawawala siya ng ilang araw dahil siya raw ay may sakit. Sinabi niya sa kanila na babalik siya pagkatapos ng ilang araw. Sa kanyang sinulat, tila kailangan niyang magtago ng mga ebidensya ng krimen. Ito ang kanyang ginawa sa mga sumunod na 2 araw. Ngayon, ang karagdagang CCTV footage na magpapaliwanag kung ano ang nangyari kay Jassy matapos siyang umalis kasama si Colman. Hindi ipinakita ng pulis ang unang recording para sa mga kritikal na dahilan. Ngunit ito ay nagpapakita kay Colman na pumunta sa kanyang apartment kasama si Jassy. Narito kung paano inilarawan ni FBI Special Agent Thomas Zucos ang kanyang nakita sa recording. Si Colman ay naglakad mula sa pulang sedan patungo sa harap ng gusali na may bitbit na katawan na may mahabang buhok at orange na pantalon. Ipinapakita ng footage na ito si Colman na dala ang biktima papasok sa kanyang apartment building. Ayon kay Zucos, isang mapanganib at misteryosong pangyayari ang bumabalot sa kwento ni Colman. Isang araw, habang umaakyat siya sa hagdan na may buhat na babae patungo sa ika-6 na palapag, napagtanto ng lahat na si Jassy ay hindi gumagalaw, maaaring siya'y nawalan ng malay o maaaring patay na. Noong Martes, February 26, sa mismong araw ng pag-ulat ng ama ni Jassy sa pulisya tungkol sa kanyang pagkawala, nahuli si Colman sa mga kamera sa Walmart. Ang listahan ng kanyang biniling mga kalaakal ay nagbibigay liwanag sa kanyang intensyon. Ayon sa resibo, binili niya ang 3 Tivex suits, duct tape, 2 kandila, electrical tape, 1 mask, surgical gloves, 2 pares ng safety goggles, 1 respirator, at ang clean release bleach bath. Kinabukasan, February 27, habang ang mga kamag-anak at kaibigan ay nagpapamahagi ng mga flyers na may larawan ni Jassy sa publiko, bumisita muli si Colman sa Walmart. Sa footage na kinunan bandang 9:22 ng gabi, makikita siyang nagtutulak ng kariton na naglalaman ng mga tiyak na kagamitan. Sa pagkakataong ito, bumili siya ng malaking maleta at isang lalagyan. Nang February 27, 2019, bandang 9:58 ng gabi, masusubaybayan si Colman sa video na pumapasok sa apartment building na may daladalang tila bagong malaking maleta. Pagkatapos, sa footage, makikita na nagsusumikap siyang ilipat ang maleta mula sa kanyang unit patungo sa elevator, palabas ng gusali, at patungo sa kanyang sasakyan sa parking lot. Ang nasabing video ay di na kailangan ng maraming paliwanag, ang pagmamasid lamang ay sapat nang maunawaan ang lahat. Mukhang nahihirapan si Colman sa pag-angat ng maleta patungo sa trunk ng kanyang sasakyan sa pagitan ng 2:44 ng madaling araw at 4 ng umaga. Ayon sa ulat, ilang beses umalis si Colman ng gusali sa oras na iyon, dala ang mga karton na kahon,
Trash bags, isang bote ng bleach, isang computer tower, isang itim na laptop case, at isang maliit na duffel bag. Si Jassy Correa ay hindi umalis sa apartment ni Coleman mula umaga ng February 24. Ayon kay U.S. Attorney for Massachusetts Andrew Lilling, noong hapon ng February 28, 2019, nagkaroon ng search warrant ang pulisya para sa apartment ni Coleman. Nakita nila ang 2 pakete ng hooded coveralls at 2 respirator masks. Sinuri rin ang sofa na may 4 na malalaking unan. May isa na nawawala ang cover. Sa labas ng apartment complex, natagpuan ang puting trash bags, isang bag na naglalaman ng plastic sheets, men's jeans na may bleach stains at isang belt, isang puting nylon hooded coverall, isang hindi puno na kahon ng baking soda, clear safety goggles, duct tape, packaging, rubbing alcohol, mga gamit na plastic gloves, isang empty package mula sa car air freshener, 3 gamit ng purifying charcoal, at isang sponge. Sa hapon ng February 28, 2019, hinuli ng pulisya si Coleman habang nagmamaneho malapit sa Wilmington, Delaware. Pinag-utos ang pagbaba ni Coleman mula sa sasakyan, at tinanong kung may kasama siyang iba. Ayon sa ilang ulat, sinagot daw ni Coleman ng, nasa trunk siya. Sa loob ng trangkahan ng sasakyan ni Coleman, natagpuan ng mga opisyal ang katawan ni Jassy, binalot sa bahlot ng sofa cover na nasa loob ng isang itim na trash bag, na nasa loob ng malaking maleta na tugma sa dala ni Coleman sa kanyang apartment noong February 27, 2019. Ang mga eksperto na nag-inspeksyon sa sasakyan ay natagpuang may mga basag sa windshield sa gilid ng passenger. Ito ay nagbigay ng dahilan sa pulis na maniwala na ang lalaki ay umatake kay Jassy sa kanyang sasakyan. Inaresto si Coleman at dinala sa isang barracks ng Delaware State Police. Habang naroroon si Coleman, may malaking bandage sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Nang tanungin tungkol dito, ayon sa ulat, sinabi niyang ito ay galing kay Jassy. Sa forensic examination, natuklasan ng mga eksperto na namatay si Jassy dahil sa strangulasyon at trauma mula sa blunt force. Bukod dito, natagpuan din ang semilya sa kanyang katawan. At ang DNA sample ay tumutukoy kay Coleman. Ayon sa mga taga-akusasyon, ang DNA ni Coleman ay matatagpuan din sa kuko ni Jassy. Gayunpaman, hindi natukoy ng mga eksperto kung saan eksakto namatay si Jassy. Maaaring ito ay sa sasakyan o sa apartment ni Coleman. Ang pagkamatay ni Jassy ay isang malupit na pangyayari para sa kanyang pamilya. Mas lalo pang malungkot ang katotohanang nawalan ang kanyang 2 taong gulang na anak ng isang ina. Ilan sa mga kinatawan ng Boston authorities ay bumisita sa pamilya Correa at nagbigay ng pangako na makakamit ang hustisya para kay Jassy. Tulad ng kadalasang nangyayari, may ilang tao sa social networks ang nagsusumite ng akusasyon kay Jassy na nag-iisa sa kalsada sa ganitong oras. Ngunit, ayon kay Suffolk District Attorney Rachel Rollins, hindi si Jassy ang nasa maling lugar sa tamang oras. Siya ay naroroon kung saan may karapatan ang bawat babae na magsaya sa kanyang kaarawan, kasama ang mga kaibigan. Hindi dapat tayo magkaroon ng diskusyon tungkol sa kung dapat bang maglakad ng mag-isa o kung ilang tao ang dapat tawagan pag-alis ng club. Sa halip, ipaalam natin sa mga lalaki sa ating buhay na ang karahasan, laban sa mga kababaihan, ay hindi isang issue ng kababaihan, kundi isang problema na dapat panagutan ng mga lalaki sa kanilang buhay, sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga kaibigan at kasamahan. Sa Sabado ng umaga, March 9, 2019, pumunta ang mga nagluluksang pamilya at miyembro ng komunidad sa St. Peter's Parish sa Dorchester upang magpaalam kay Jassy Correa. Ang ilan ay nakasuot ng puting damit habang ang iba ay may suot na mga pin na buton, damit, at sweatshirts na nagpapakita ng mukha ni Jassy at ang salitang Justice for Jassy. Bilang isang pamilya, bilang mga kaibigan, at bilang isang komunidad, ipinahayag namin ang aming lungkot. Ngunit kailangan din namin tanggapin ang pagpanaw ni Jassy. Hindi natin alam, ngunit alam ng Diyos, at may pananampalataya at tiwala ako sa Diyos na ang kanyang pagkamatay ay may kabuluhan. Sabi ni Micah D'Andrade, pinsang matalik at kaibigan ni Jassy. Habang nagbibigay ng unang eulogy, nagbigay rin ng mensahe si Mayor Marty Walsh ng Boston at nagpahayag ng pangako na magtatrabaho siya para sa mas ligtas na mundo para sa mga kababaihan. Ayon kay Walsh, ang mga kabataang babae ay may karapatang lumabas sa gabi at ipagdiwang ang kanilang kaarawan kasama ang mga kaibigan.
at karapatang bumalik sa kanilang tahanan pagkatapos ng kasiyahan na ito sa kanilang mga anak at pamilya. Walang dapat na pamilyang dumaan sa pinagdaanan ng pamilya ni Jassy, sabi ni Walsh. Samantala, si Wen Correa, ang ama ni Jassy, ay nagpasalamat sa mahigit 200 katao na dumalo sa loob ng simbahan. Ayon sa isang kamag-anak na si Nanay Jassy, na nakatira sa Portugal at hindi niya nakita ang kanyang anak sa loob ng 20 years. Naroroon din siya. Ang mga magulang ay tila labis na nalulungkot habang naghahanda sa paglibing sa 22 years old na si Jassy. Wala nang bakanting upuan sa simbahan, at maraming tao ang nakatayo sa likod na pader. Nang magpasalamat si Wen Correa, nagbigay siya ng pasasalamat sa lungsod at sa iba't ibang ahensya ng pulisya na naglaan ng kanilang suporta at mga mapanganib na misyon sa 3 estado na kasangkot. Gayunpaman, si Luis Colman ay inakusahan ng pagdukot at panggagahasa na nagresulta sa pagpatay sa biktima. Ang alegasyon ng pagdukot na nagresulta sa pagpatay sa biktima ay maaaring magdala ng parusang kamatayan o habambuhay na pagkakakulong. Ngunit noong November taong 2019, inihayag ng mga taga-usig na hindi nila pipiliting ipaataw ang parusang kamatayan kay Colman. Sa kanyang paglilitis, isinumite ng mga taga-usig ang iba't ibang ebidensya. Mula sa isang video na nagpapakita kay Colman na dinala ang bangkay ni Jassy Correa papasok sa kanyang apartment sa Providence, hanggang sa kasaysayan ng kanyang online na paghahanap sa mga araw pagkatapos mawala si Jassy. Ang mga ahente ng FBI ay naglarawan ng mga online na paghahanap ni Colman sa mga araw matapos ang pagdukot. Kasama dito ang mga tanong kung kasyang-kasya ba ang isang tao sa isang maleta at paano bunutin ang ngipin na hindi pa malambot. Ngunit itinanggi ng legal na koponan ni Colman na ang ebidensyang iniharap ng taga-usig ay may kaunting o wala itong kaugnayan sa alegasyon laban kay Colman. Hindi ito isang kaso ukol sa kung paano niya inayos ang kanyang sarili pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung ginawa niya ang mga bagay na labag sa batas o hindi nararapat pagkatapos nito, at iyon ay kung saan malaking bahagi ng ebidensya ng gobyerno nakatuon. Sabi ng abogado na si David, ipinapahayag ko na wala sa mga bagay na ito ang nagtatakda ng mga pagdukot at panggagahasa sa biktima. Maraming mosyon ang isinumite ng taga-usig at depensa na detalyado ang nangyari sa gabi ng pagkawala ni Jassy Correa at ang mga araw bago natagpuan ang kanyang bangkay. Magkaibang mga kwento ang inilahad ng mga panig hinggil sa nangyari. Ngunit ipinakita ng mga dokumento ang nakakatakot na mga detalye hinggil sa mga pangyayari at ang mga pangyayaring nagdulot sa kamatayan ni Jassy. Sinubukan ng mga taga-usig na patunayan na si Colman ay naroroon sa parehong nightclub kung saan naroroon si Jassy at ang kanyang mga kaibigan. Sa loob ng club, nakikipag-usap siya sa isang babae na kanyang kakakilala lamang kay Jassy. Nag-usap, sumayaw, at nagpalitan pa sila ng mga numero ng telepono habang nasa club at pagkatapos itong magsara. Inilahad ng tagapagtanggol at ng taga-usig ang dalawang magkaibang pananaw. Sinabi ng mga taga-usig na hindi si Jassy ang nagsimula ng away at si Colman ang kumuha ng kanyang buhay matapos siyang lokohin na siya ay ibabayad nito papunta sa apartment ng kanyang kaibigan. Pinabulaanan naman ito ng kampo ni Colman na sinasabing si Jassy ang nagsimula ng away sa kanyang sarili at ang krimen ay isang biglang sagutan kaysa sa isang planadong at isinagawang panghaharas, pagdukot, at pagpatay. Sinabi ng mga taga-usig na ang pangunahing argumento ng nasasakdal ay tila ang biktima pa ang may kasalanan sa mga kaganapan na may kinalaman kay Luis Colman, at ang biktima na si Jassy Correa. Tila isinadula ang mga detalye ng krimen na kinasasangkutan ng pagdukot at pagpatay kay Jassy Correa. Samantala, nahatulan si Colman ng pagdukot at panggagahasa na nagresulta sa kamatayan ng biktima. At iniharap sa kanya ang sentensyang habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad na makalaya. Ibinahagi ni First Assistant United States Attorney Joshua Levy ang kanyang pahayag na naglalaman ng pagsisiwalat ng kahindik-hindik na kalikasan ng krimen. Binigyang diin ni Levy na walang kahit anong pagsisisi sa bahagi ni Colman sa kanyang mga ginawang krimen. Nabanggit din ang mga pagsusumikap ni Colman na itago ang kanyang krimen at pagpatay. At itinuturing na makatarungan ang hatol na habambuhay na pagkakabilanggo. Ang motibo sa likod ng krimen, ang destinasyon ng katawan ni Jassy Correa, at ang mga kilos ni Colman, matapos ang insidente ay nananatiling malabo batay sa ibinigay na impormasyon.
Nakatanggap ang pamilya ni Jessie Korea ng kabayaran na humigit kumulang na $60,000 at binibigyang diin ang emosyonal na epekto nito sa kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.